is siya nga karon lang nato nga malipay or ma-enjoy, no? Kani bang kaluwasan may galang ato na dawat sa Ginoo, no? Kay hangtod sa kangturan gibian ni. Nga naa diri sa ato ba. Mao na nga kutob nga nata dinhi sa kalibutan niya na mga luwas man ta, kutob mga igala buhi ta mag thanksgiving gid ta para sa Ginoo. Amen. Usa sa mga kuan gid usa nga pasalamatan nato ang salvation gid sa Ginoo. Mao gid ang pinakadako nga panalangin. Mas dako pa na kaysa mga material nga panalangin, sa financial nga panalangin. Ug sa bisag unsa nga panalangin nga makita nimo diri sa kalibutan mahigala. Para sa ako ang kaluwasan sa Dios ang pinakadako nga panalangin. Amen. So, ta diri gasimba ta every Sunday, gatigom ta diri every Thursday night. Usa sa mga main reason ani kay kaning kwanta thankful ta sa Ginoo sa iyang gibuhat para sa ato. Dili ba no? Usa man ni sa mga rason nga kita musimba ta sa iya to kay nagpasalamat ta. So, I hope mga igala nga nabatunan ninyo ni sa inyong kinabuhi ang kaning pagkamapasalamaton. O karon mao ni ato ang topic no. Now sa ato ang mga igsoon mga services no kay hapit naman nato ang Thanksgiving nato, so mostly sa ako ang mga messages karon is about Thanksgiving. Karong Sunday maghisgot ta about preparing our hearts for Thanksgiving Sunday, and then magwali po ko sa inyo about marks of a real gratitude. And karon gagabi moadto ta sa negative side sa kaning thankfulness, which is ungratefulness. So sa negative sa karon unya pagka Domingo hisgutan nato may gala ang positive side kung unsay makuha nato maangko nato sa atong kinabuhi kung kita adunay mapasalamaton nga kasing-kasing. Amen. All right, so nakoy hangyo sa atong tanan palihog ta sa pagtindog o kwaon nato ang atong mga Biblia. Abrihan nato diri sa Romans chapter number 1. Unya basahon nato ang isa lang ka bersikulo. Romans chapter number 1. Unya basahon nato mga igala ang kaning bersikulo sa 21. Basahon nato una diri sa English, unya basahon nako sa inyo sa Bisaya. Ang Bible nagsulti sa ato diri sa bersikulo 21, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Tungod kay, sa diha nga sila nakaila sa Dios, sila wala mihimaya kaniya ingon nga Dios, ni mapasalamaton. Apan nahimo nga kawang diha sa ilang mga panghuna-huna, ug ang ilang buangon nga kasing-kasing nangit-ngitan. So karong gabi mahigala atong paghisgutan ang kining subject, the sin of ungratefulness. The sin of ungratefulness. Magamputan Dios magpanalangin sa iyahang pulong karon nga gabi. Father in heaven, we thank you for tonight and we thank you for the opportunity to hear your word. Salamat Ginoo usab sa mga bisita Lord nga imuhang gidala diri sa among balay tigumanan para Ginoo mo apil sa amo ang pagsimba diha sa imo. Panalangin ani mga bisita Lord, and I pray nga ikaw maghimog dakong abutang sa ilang kinabuhi. Kung naaman sa ila karon nga wala pa nakabaton sa kaluwasan akong pag-ampo nga unta Lord God, maangkon nila ang imuhang saving grace ug maluwas sila Ginoo. Sa mga Kristohano nga ni adinipod ginaampon ako nga unta Lord God nga kini nga mensahe Lord mag-challenge sa ilaha kung naay mga nagsimba diri nga mga katawhan nimo nga adunay problem about ungratefulness Lord, unta nga kini mawagtang sa iyaha Ginoong kinabuhi. Unta Lord mailisan kini o kaning mapasalamaton nga kinaiya. I-bless Lord God ang kining mensahe karon ug ang nabilin nga oras karon Lord God. Itugyan namo ang tanan diha sa imo kay wala mi mabuhat kung wala ka. Kani Lord among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat mga kaigsuonan, pwede na mo maglingkod. All right. So karon mga igsoon ang atong message is about the sin of
ungratefulness. Now, usa sa mga clearest signs that a person or even ang nasod is naanod siya palayo diha sa Dios is ungratefulness. Once may gala makita nimo usa ka Kristohanon nga dili na siya mapasalamaton sa Ginoo mga higala or even sa mga tao mga igsoon, ingonana usa na siya sa mga surest sign nga kana nga tao adunay or kana nga Kristohanon adunay siya spiritual problem o hinahinay lang nalayo na siya diya sa Ginoo. In the Bible, unthankfulness is not a weakness. So dili data moingon nga ay pagkanang mapasalamaton kay nagin kanang kinaiyag yun ako na usa na ka weakness na ako kanang di ko kay balo magpasalamat. Higala dili na siya weakness. Ang kanang unthankfulness sala gyud na siya. Because kanang dili ta magpasalamat may higala either sa tao o di sa Ginoo mga higala, ingonana gipili man na nato nga dili ta magpasalamat. So kung pilion nato nga dili ta magpasalamat, then we sin against God. So ang kaning unthankfulness dili ni siya weakness. Dili ka pwede mo ingon nga weakness na ako na. Di ba ang tao naman siya mga laylay nga mga weakness, dili ba no? Ingon na. Pero ang kaning pagka dili mapasalamaton, dili siya weakness, usa ni siya kasala, usa ni siya ka spirituhanon nga sakit. Usa ni siya ka heart problem, sakit sa kasing-kasing nga magdala may gala diha sa imo sa rebellion. Kay madugay ko ang tao may gala dili siya magpasalamat ba no, diha na siya padulong sa rebellion. So ungratefulness is not good because it blinds the eyes, it hardens the heart, and it destroys your fellowship with God. So dili ni siya ingon nga matawag nga gamay nga problema. Moingon ta ba no nga kana siya wala nagpasalamat sa ilang pasagdalan nato kay gamay na siya nga problema. Higala paminaw, ang kanang tao nga dili kay balo magpasalamat, dako kayo nagproblema igsoon. Ang kanang dili magpasalamat, dako gina nga problema. It is a spiritual danger. Nga hinay-hinay lang maunay mo patay sa imong kalipay, sa imong sa pagsalig og diha sa imuhang obedience sa Ginoo. You see, the road to sin often starts with forgetfulness and ungratefulness. Ang dalan ba sa sala, kasagaran magsugod siya sa kanang makalimot ta sa Ginoo or even sa kanang mga tao mga higala nga nagbuhat og maayo sa tuwa or naghatag sa tuwa or makalimot ta diha sa Dios o kanang dili ta magpasalamat. You see, may once nga naana sa kinaiya sa tao ang kanang pagkalimtanon diha sa Dios o ang kanang pagkadili mapasalamaton, padulong na siya diha sa pagpakasala. And people who refuse to thank God will eventually ignore God, disobey God, and even reject God. So ang kaning pagkadili mapasalamaton, dili ni siya ingon bad manners lang. Mingon ta nga bad manner, ngilad siya batasan, di kay balo magpasalamat, tinuod na. Usa na siya may gala, pero dili lang na siya may gala. Ingon nga ngilad ug batasan, ang kaning pagdili mapasalamaton is a spiritual sickness also. Spirituhanon ni nga sakit. It is a sign of a heart that has forgotten God. You see, ang rason nga anong na mga uban nga mga tao, dili sila mga higala magpasalamat because nakalimot sila. These people who rebel against God or who rebel against authority, may gala, are people who forgets. Amen. Busa ka, bantayan nato ni, no? Mo na may gala, nga kita giingnan ta sa kanta no, count your blessings. Always count your blessings. Don't forget the blessings nga gihatag sa imo na dawat nimo. Kaya say pag malimtan nato mga panalangin, diha na biyata magsugod banog kanang bagulbol, complain, and even disobey and rebel. Amen? So when a person becomes ungrateful, dili na niya makita ang goodness sa Ginoo. And eventually, he becomes proud, stubborn, and far from God. Now, diri sa pulong sa Diyos, ungratefulness
Wala ni siya gitratar nga gamay nga sayop. Pero gitan-aw ni siya nga usa ka delikado nga sala. You know why? Because it leads to deeper rebellion. Bantayan ninyo ng tao nga di na kabalong magpasalamat o di na magpasalamat. That person has a rebelling spirit. Ug mao na tan-awo nato sa ato ang kinabuhi. Now the Bible shows that when people stop giving thanks, they stop honoring God. Mao na ang uban mga higala nga mga tao nga dili mapasalamaton wa naming simba sa Dios. And when they stop honoring God, they fall into sin, confusion, and rebellion. Nausa ni siya sa mga butang nga bantayan nimo because what happened to other people can happen to you also. So bantayan nimo ang imuhang kaugalingon. Now tonight ato ang tun-an, what is ungratefulness? Why is it dangerous? And what does it produce in the life of a person? So tagaan ta mo may gala og 5 ka mga points karon nga gabi sa ato ang mensahe. Number 1, ungratefulness is a sign of a darkened heart. Ang pagkadili mapasalamaton usa ka ilhanan nga nangit-ngitan na ang kasing-kasing. Ningit-ngit na ang kasing-kasing. Pwede na to basahon ang ato ang text mga higala sa Romans chapter 1 in verse number 21. Mao na to ang text dili ba? And ang gingon diri sa pulong sa Dios, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful. Ni sila mapasalamaton, di sila mapasalamaton, no? But became vain in their imaginations. Tanawang sunod nga mga pulong, and their foolish heart was darkened. You see, when a person becomes unthankful, his heart becomes dark. Di na niya makita ang kamaayo sa Diyos. Di na niya makita may ilang kamaayo sa tao. And he becomes blind to blessings. Higala is ingon ani ba ang imuhang life karon? Nga such a way ka may higala kasi ka pagulbol sa imuhang sitwasyon karon because abi nimo may higala wa ka panalangin sa Ginoo. Abi nimo wa ka tagda sa Ginoo. Abi nimo nga wa ka giatiman sa Ginoo. Yet kung imuha lang abrihan pag-ayo ang imong mga mata makita nimo kung giun sa gide ka pag-atiman sa Ginoo o pagpanalangin sa Ginoo. Pero tungod kay nabutahan ka. Amen. Mao na dinhi mo makita may gala ang kamaayo sa Ginoo. And mao na nga imbis nga magpasalamat ang imuhang dila puno og pagbagulbol sa imuhang kahimtang. Their foolish heart was darkened, and the Bible calls mayala that kind of person mayala buang, foolish. Amen. Nga naman, di nila makita may and ang gusto na ko bitaw no nga masayra ninyong tanan diri nga kitang tanan diri may galawat ta pasagdi sa Ginoo. Kitang tanan diri gipangga ta sa Dios, giatiman ta ug gitagbo niya ang atong mga panginahanglan adlaw-adlaw. Amen. Kibalo ba mo ang kaning unthankfulness may gilis ni siya as one of the signs nga makita nato sa ato ang kapanahonan karon nga ang ato ang panahon karon mga higala di gyud maayo kay daghag mga tao karon dili mapasalamaton. Amen. Na diri no ang kambal ni Ma'am Dominic og ni Pastor Ban. Amen. Oo. Now 2 Timothy chapter 3 verse number 1 and 2 ato ang tanawon diri ang pulong sa Dios. Dayon ang Bible diri sa ato mga higala in 2 Timothy chapter 3 in verse 1 and verse number 2. Ang gingon diri mga higala sa pulong sa Ginoo sa verse number 1, hibalui usab kini nga sa katapusan nga mga adlaw moabot ang mga makuyaw nga mga panahon. Perilous times shall come. Nga naman, unsa di ay ang mga mahitabo sa mga katapusang mga adlaw. Versikulo 2. Kay ang mga tao mahimo ng mga mahigugmaon sa ilang mga kaugalingon, maibugon, mga hambugiro,
boasters, mga mapagarbuhon, unsa man ni proud, mga mapasipalahon, blasphemers. Unsa pa? Mga masinupakon sa ilang ginikanan, o disobedient to parents. Unsang sunod? Dili mapasalamaton, unthankful. O unsa pa? Dili balaan, unholy. Amen? So gilis diri ang kanang unthankful sa ato kunong panahon karon, because right now we are in the last days. Ug dayag kay karon sa atong panahon ang daghan nga mga tao nga dili thankful. Amen. Mao na no nga kani mga gagmay nato nga mga bata, tudluan nato na sila nga magpasalamat. Amen. Magpasalamat. Dili lang sa Ginoo kundi sa mga tao pod. Amen. Magpasalamat dili lang sa mga dagko nga butang kundi sa mga gagmay pod nga mga butang. Amen ba? Magpasalamat sa 1,000 nga ihatag, magpasalamat sa piso nga ihatag sa imuha. Ang mga badyaw ron kay dili na magpasalamat tagani mog piso. Masuko pa sa imuha. Nana sila'y kaning standard nga amount. Dapat 5 ang minimum nga ihatag nimo sa ilaha. Kay kung below 5 pesos, di sila mo dawat. Uyaw ning mga naanay kuan ba standard ang ilang kuan ba. Higalas magamay man o madako, magpasalamat. Okay? Because kung unsay madawat nimo mahigala, always remember this, kana gikan na sa langit. Ang Dios ang minghatag ana sa imuha. James chapter 1 verse number 17 atong basahon kadali. The Bible says in James chapter 1 verse number 17, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness. The word no variableness means walay pag-usab. Are you thankful? Are you happy nga ang Dios wala mag-usab? Yes, God is the same yesterday, today, and forever. Amen? He never changes, mahigala. And gingon sa Bible, mahigala, kani ko nung mga maayo nga gasa o ang mga hingpit nga gasa nung nga nadawat nato gikan kuno na sa taas. Gihatag na sa amahan sa mga kahayag. Amen? Amen? The Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So, kani ang gusto nako isulti sa iyong tanan mga higala. A thankful heart sees clearly. Ang mapasalamaton nga kasing-kasing, makakita siya og klaro. Ang tao nga mapasalamaton, makita niya klaro ang kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. But an unthankful heart becomes spiritually blind. Maybe ikaw ni karon nga gabi, you are sitting in your chair and you are spiritually blind. Di mo makita ang kamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Higala, ungratefulness is a sign of a darkened heart. Ikaduha, ungratefulness is a step toward rebellion. Ang dili mapasalamaton, mao ni siya lakang padulong sa pagkamasupilon. Okay? Ang Bisaya sa rebellion kay masupilon. Ang mga Israelita, when you read Numbers chapter number 14, makita ninyo diha may gala, verses 1 to 4, nga ming rebelde sila diha sa Dios o kay Moses mga igala. Nagreklamo sa, you see, ang ilang rebellion, ilang gipadayag, pinaagi silang pagreklamo, pagbagulbol, o nahimo silang dili mapasalamaton. Have you seen a complainer, mga igala, nga thankful? Wa kay makita, mga igala, nga kanang tao nga bagulbulan o kanang reklamador nga mapasalamaton ng tao. Because he always finds something to complain. Amen ba? Ug ang kining ilang dili mapasalamaton nga espiritu mitultol ni sa ilang ngadto sa direkta nga pagrebelde, batok
sa ilahang labaw nila. And diri sa ato, diri may gala sa Numbers chapter number 14 verses 1 to 4, ang labaw nila diri mao si Moses ug ang Dios mga higala. Now, kay balo ba mo asa magdala ang kaning murmuring sa ato? You know what, usa ka butang bantayan nato sa ato ang kaugalingon may gala, kanang dili ta magbagolbol. Because asa ta dalhon aning murmuring. 1 Corinthians chapter 10 verse number 10. In 1 Corinthians chapter 10 verse number 10, here's what the Bible says sa 1 Corinthians chapter 10 versikulo 10. The Bible says in 1 Corinthians chapter 10 verse number 10. Ano mo diya? The Bible says, ni magbagulbol kamo, maingon sa pipila kanila usab nga nagbagulbol o gipangpatay sa tigpatay. Kinsa may tigpatay? Ang Ginoo. Amen. Gipatay sila sa tigpatay. Kinsa na? Ang Dios. Gipatay sila sa Ginoo. Nga naman, gasigi sila og murmur. Amen. So the Bible says, neither murmur ye as some of them. Kinsa meaning some of them diri? Ang mga Israelites also murmured and were destroyed of the destroyer. So tanawa, murmuring leads to destruction. Busa may gala, magbantay ka sa imuhang kaugalingon nga dili ka magbagulbol. Amen. Exodus chapter 16 verse number 8, kay the moment once magbagulbol ta, either sa ato ang authority o sa iba no, kanang sugoon ta natay mga assignment ihatag sa to or naipabuhat sa to or kanang sugoon ta nga na ipapalit sa to ay ngunana o sa iba ang ato ang espiritu mo kontra gusto, dili ba no? Mao na bantayan nimo nga dili mo kontra gusto ang imong espiritu, because sa panahon nga mag-complain ka, giingnan ta sa pulong sa Dios nga ang kaning pag-complain nato dili di ay sa tao or sa kaning authority sa tao kundi direct to God. Exodus chapter 16 verse number 8. And Moses said, this shall be when the Lord shall give you in the evening flesh to eat, and in the morning bread to the full. Tanaw sunod. For that the Lord heareth your murmurings, which ye murmur against him. And what are we? Nangingon si Moses. No? Unsa lang man mi ni Aaron. Tanawang gingon ni Moses, your murmurings are not against us, but against the Lord. So, like for example, kamo sa mga young people, sugoon mo sa inyong anak, sugoon mo sa inyong ginikanan, magbagolbol mo. Kanang inyong pagbagolbol, di na direct sa inyong ginikanan, dito na direct sa Dios. Kaya ang nagbutang manggod sa authority sa inyo mga young people, no? Ang nagbutang manggod sa ginikanan, no, nga maoy kaning labaw ninyo, ang Dios manggod. Ang Dios ang nagbutang sa ilaha. Amen. So remember this, nga kung magbagulbol ta sa mga may authority na to o labaw na to may gala, ang kanang ato ang pag-complain na to dili na sa ilaha kundili sa Dios na. Mo na ang Dios dili malipay ana. Okay? And then Hebrews chapter 3 verse number 12. Hebrews chapter 3 verse number 12. The Bible says, take heed, brethren, pagbantay ko no, igsoon, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. So an evil heart of unbelief leads to departing from God. So ang thought is this, ungratefulness does not stay small. Kanang dili ta magpasalamat may gala, dili na siya magpabilin nga gamay. Kana mutubo siya. O kung mutubo na siya, pastor, unsa may makita ana sa ako ang kinabuhi? Makita ang disobedience o ang rebellion. Ang disobedience may gala o ang rebellion, mao na siya mas dako. Mao na siya bunga sa imuhang pagkadili mapasalamaton. Mao na ayaw gyud pili nga dili ka magpasalamat. Amen. Number 3, ungratefulness produces complaining and bitterness. Nakita ninyo ni siya?
ungratefulness produces complaining and bitterness. Mo adto daw ta mga higala sa Philippians chapter 2 verse 14 and 15. Philippians chapter 2 verse 14 and 15. So ang dili mapasalamaton, mag-produce ni siya, magbunga ni og pagreklamo og ka digut-gut, kapait o kasuko. Now, unsay gingon sa Bible sa ato sa Philippians chapter 2 verse 14 and 15. Buhata ang tanang mga butang nga walay mga pagbagulbol o mga panaglalis. Amen? Buhata kuno ang tanang mga butang nga walay mga pagbagulbol o mga panaglalis. Now, kini nga pagbuhat, dili ka ng atik-atik nga kanang giganahan ka. Okay, dili atik-atik kani mga higala nga pulong sa bersikulo 14 tinud-anay gid ni kanang kinasingkasi mga meaning to say sa diha nga ikaw gisugo ka o gitagaan ka assignment or nay responsibility gihatag sa imuha kanang malipayon gyud ang imuhang kasing-kasing nga magbuhat atong mga butanga. Dili ka nang sa tubangan sa tao, ning oo ka, ning yes ka, pero ang imuhang kasing-kasing, gabagulbol. Ga-complain ba? Ga-kontra gusto. Unya, usay ba no, kana ba nung sito gani, kana ba nung atik-atik ba no sa tao, no? Di biya na matago og dugay, kay makita man nimo na sa iyang hitsura, kay magmugot man na. Di man na magkatawa, lahi naman gitong, katong nalipay ba dili ba do kay ngano man mga igsoon kanang hayag iyang countenance, happy siya, smiling siya while nagabuhat siya sa katong trabaho nga gihatag sa iyaha, no? May naman mo tong kuan katong kontra gusto ba kay gisugo nimo ning buhat tuod pero makita nimo ang itsura gamugot. Di ba no? So igsoon importante sundo nato unsa ang gingon sa ato sa pulong sa Dios nga buhata ang tanang mga butang nga walay mga pagbagulbol o mga panaglalis. Nganong naa na may panaglalis? Kay balo ba mo ang kana manggong reklamador manggod ingon na mo complain manggod na. So once nga mo complain na siya, di badlongon to siya sa iyahang authority. Didto sila magbingkil, maglalis. Kay ning complain naman to siya sa iyang trabaho. Nasabtan ninyo? Maitan ikaw anak, gisugo ka sa imuhang ginikanan. Nay gipabuhat sa imuha niya, kontra gusto ka. Ning buhat ka, kontra gusto, pero nagreklamo na ka. O imong ginikanan, di man mo sugot anak nga magbagulbol ka. Gusto man sa imong ginikanan nga, mubuhat ka sa ilahang gisugo nila. Di ba? Di man po pwede magpaubos ang imong ginikanan sa imuha. Kay sila man ang labaw mga igsoon. Di man pwede muluhod ang ginikanan o musubmit sila sa imuha. Ikaw man ang nailalom, sila man ang nasa labaw, ikaw nga nasa ilalom, obligado jud ka nga mosunod sa ila. Mao mo gyud nay proper way. Amen? So naay panaglalis kung naanay complaining spirit mga higala. And most people who are complainers mga igsoon, di gyud na magpasalamat. Okay, so mo na ibantayan na nato sa ato ang kinabuhi. You see, ang tao nga dili mapasalamaton kanunay makakitag butang nga ireklamo. A person who is unthankful will always find something to complain about. Complaining leads to bitterness, and bitterness leads to anger, and anger leads to sin. Nakita niyo ang progress? Ang kanang imo ang pagka-reklamador or pagka-bagulbulan nimo, magdala na siya sa imo sa kapait. You will become bitter. Dili lang sa trabaho nga imuhang kuan mga higala gibuhat nimo, but also to that person nga naghatag sa imuhang trabaho. You will become bitter to that person, and that bitterness will lead to anger. Kanang imong kapait mga higala, no? Magdala na siya sa, it won't stop in bitterness. Okay? Mo-progress na siya from complaint to bitterness, and from bitterness to anger. And from anger to what? Sin. Gets niyo?
So dili maayo. Busa mga higala, bantayan nato ang kini ato ang kasing-kasing because ang kanang imuang bitterness makapadefile lang dili sa imuha kundi dili sa uban pud nga mga tao. Tanawan ninyo mga higala sa Hebrews chapter 12 in verse number 15. Hebrews chapter 12 in verse number 15. Gingon din sa Bible, looking diligently. Tanawan ninyo pag-ayo. Basin. Adunay tao, tanawa napakya sa grasya sa Dios. Asa man? Kung sige kapakyasan, lest any root of bitterness springing up, tanawa, trouble you. Basig naay ugat sa pagka-pait nga ning gawas diha sa imo kinabuhi ug mao nay nagsamok sa imuha. And thereby, tanawa, many be defiled. Higala paminaw, para dili ni madayag sa imuhang kinabuhi, stop complaining. Just do the work. Just do your assignment. Happily, cheerfully, and faithfully. And ang Diyos mo bless sa imuhang mga igsoon. Amen? Don't be like the children of Israel, mga higala nga, kanabi dong sige og reklamo, sige bagulbol, and ang Diyos wa na nalipay sila. Yung sige buhat sa Ginoo, gipang destroy silang tanan. Okay? So Colossians chapter 3 verse number 15. Ngano ang kaning pagkamapasalamaton nindot ni kay ngano man tanawan ninyo, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. So tanawan ninyo, ang kaning pagkamapasalamaton mao ni mo bantay sa imuhang kasing-kasing ug magdala ni siya kalinaw. Mo na nga, just be thankful. Be thankful in everything, in small things and in big things, mga higala. Be thankful for everything. Be thankful for every person. Amen? Dili lang sa mga tao nga ganahan nimo pasalamatan, bisa sa mga tao nga di nimo ganahan pasalamatan. Bisa dili. Bisa sa mga tao nga di nimo ganahan magpasalamat ka. Amen. Higala kung naay mga tao nga naay gihatag sa imuha, naay mga tao nagpakitag kamaayo sa imo mga higala, magpasalamat. Kamu sa mga nailalom sa inyong authority, mga higala, submit yourself to them and be thankful for them. Pasalamat ka na igalid sa imuha kaysa wala, ikaw ra usa. Di ba? O sabi sige, di yung ka magpa-lead sa ako. Sige, ikuanta ka. Gusto ka ikaw mag-lead. Sige, pag kinabuhi mo da. Di ba? Mahadlok man lagi. Di ba? So magpasalamat ta kung kita gitagaan tag mga naay ning labaw nato. Kay mao man ay mga kuan nato may mao man na sila mga mulid ug mo guide sa ato. So blessing na sila, amen. Kamo mga anak, no? Blessing na inyo ang mga parents sa inyo ha. Church members, blessing na ang pastor ug ang asawa sa pastor sa inyong kinabuhi. Amen. Be thankful for everything and for every person. And then ikaapat mga higala. I only have 16 minutes. Number 4. So tanawa, before na mo proceed sa verse number 4, kani ako ang i-share nga thoughts sa inyo. There is a point number 3. An ungrateful heart cannot be joyful. Ang kanaman ng tao nga dili mapasalamaton, di gyud na siya may higala magmalipayon. Bisag unsa pay moabot sa iyaha, mukatawa lang na, pero patay og hilaw ang iyahang katawa og ang iyahang kalipay. Nga naman, naman da siyang kasing-kasing bagulbulan og reklamador. Amen? Dili, kanipod, ang mga complainers, dili po na sila mga higala, kay balo makontento. Di na sila makontento. Nga naman mga igsoon, hakog man sila, selfish man sila. Gets niyo? So, kaning pagkareklamador, undangon gid ni siya sa kinabuhi sa Kristohanon. Kung ikaw ni mga higala, iampo gid sa Ginoo og desisyon ni na nga walaon nimo na sa imong kinabuhi kay tanawa kung magsigi kag bagolbol di na jud ka patilawon sa panalangin sa Ginoo. Ikaw pat.
Ungratefulness brings God's judgment. Ang kaning dili mapasalamaton manong magdala ni siya og silot sa Ginoo. Higala paminaw, kung dili bata kay balo magpasalamat, paminaw mo mga higala, magdala nig silot sa Ginoo. Nya gingon biya sa Bible may higala no, di lang ta magpasalamat sa Ginoo, magpasalamat pud ta sa tao. Na iba mga kan musulti sila sa Ginoo lang ko magpasalamat, di lang sa tao kay maulaw ko. Dili ka mapasalamaton nga tao. Kay nga naman ang paminaw mo higala, ang gratitude bang good dapat mo gud nimo na i-express. Amen. Dapat mo na ipakita, dapat mo na ipadungog. Dapat na makita sa imuhang baba ug sa imuhang binuhatan ang tanang pagkamapasalamaton. So ungratefulness was one of the first steps in the downward spiral of sinful humanity. Because people refused to thank God, ang Diyos, paminaw, mudala sa ilaha sa silot. Kana ang mabasa ninyo sa Romans chapter 1, verses 24 to 28. Dili ba ang context na may gala sa verse number 21, na ay mga tao, nakaila sila sa Diyos, pero wala nila gihimaya ang Diyos. Sama sa Diyos. Dili ba no kanang sa Bible, neither they were thankful, ni sila mapasalamaton sa Ginoo. But they became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Kay balo ba mo sa Deuteronomy chapter number 28, ang Diyos misilot sa Israel tungod kay sila wala nagalagad sa iyaha uban sa kalipay o kadasig sa ilang kasing-kasing. Basahon nato ang Deuteronomy chapter 28 verses 47 and 48. Ang pulong sa Diyos nagingon sa ato diri mga higala, verse number 47, because thou serve not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things. Verse number 48, therefore shalt thou serve thine enemies, which the Lord shall send against thee, in hunger, and in thirst, and in nakedness, and in want or lack of all things. And he shall put a yoke, unsa maning yoke mga higala, burden. And he shall put a burden of iron upon thy neck until he have destroyed thee. Di ba? Sa iba no, bawion sa Ginoo ang panalangin. Imbis nga gipanalanginan no ta sila abundantly. Pero sa iba no, bawion na lang gyud sa Ginoo kay di man kay balo magpasalamat. Di man kay balo may gala mudayig sa Ginoo, di man kay balo mosimba. Na yung mga uban may gala gipanalanginan na kasi pagyapog bagulbol. Gipanalanginan na nakalimot sa Ginoo. Gipanalanginan na di mahinon mosimba sa Ginoo. Di mahinon mudayig sa Ginoo. Kinsa bagoy Ginoo ganahan mo hatag paana nga mga tao igsoon? So ang Ginoo, sige, di man mo kay balo magpasalamat, sige. Akong imbis panalangin akong ipadala sa inyo ha, ang akong ipadala ang mga kaaway ninyo. Nya magutom mo, uhawon mo. Unya unsa pa? Oh, and in nakedness and in want karon magkulang mo sa tanang mga butang. Og ako mubutang og kabugaton diha sa inyohang liog hangtod nga ako modaot muguba sa inyo ha. Amen. Unya biyano pagkani buhaton na sa Ginoo ang mga uban nga Kristohanon kay maghilak-hilak dayon sa Ginoo. Musulti dayon Ginoo, kaloy imi Ginoo, di na gid mi muusab Lord, promise. Moingon ang Ginoo, da hilom dia, bot-bot nimo. Gitagaan ata ka, sige ka pagbagulbol, maunay angay nimo. Mas maayo nimo magantos ka, magnganga ka. Kaysa tagaan ta ka, di mahinuon ka, makahinumdog pasalamat sa ako, ag magsimba sa ako. Abusado man ka. Amen. So, mo ni bantayan nato may gala. Basahan ninyo Lucas 17. Ang Diyos ga-observe gyud sa mga tao. Ginabantayan sa Ginoo ang mga tao may gala kung kinsa tong magpasalamat gyud. Di ba Luke 17 katong 10
10 katao nga nagkasangla tong na leprosy. Unya ang siyam bitaw ato no nga siya man ang wa nagpasalamat ato. Ang katong siya mga Hudyo pagyud, mga katawhan sa Dios ba. Ang katong isa nga nagpasalamat Samaritan. Mao pa to'y nagpasalamat. Amen. Higala tanawag yun na ang imuhang kinabuhi kung ikaw bagyud nabagyud kay mapasalamaton nga kinaiya. Kay ginatan-aw gid kay balo ba mo ang Ginoo nag-observe ato. Kinsay mohunong o mubalik sa iya og mudayeg sa Ginoo. Sa ilang pulo isa ra gyud nakahinumdom sa Ginoo ug isa ra gyud ang nagpasalamat. Isa ra gyud ning simba. Mao biya na karon na makita nato sa kadaghanan nga mga Kristohanon. Makita niyo pila ka Kristohanon ang gipanalanginan sa Ginoo pero pila ra sa ila ang gasimba faithfully sa Ginoo. Diba? Psalms 28 verse 5. 9 minutes na lang. Psalms 28 verse number 5. The Bible says, Psalms 28 verse 5, because they regard not the works of the Lord. Kay wa nila gitagad ang mga buhat sa Ginoo, nor the operation of His hands. Tanawa, unsay buhaton sa Ginoo, He shall destroy them and not build them up. Kita ninyo na, basta ikaw mga higala, wa kay hinungdan nga pagkatao. Di ka kay balong magpasalamat, di ka kay balong magsimba sa Ginoo, di ka kay balong mudayeg sa Ginoo mga higala, paminaw. Imbis nga i-build ka sa Ginoo, i-destroy ka niya. Muingon ang Ginoo sa imo, wa kay nada. Dapat nimo silutan. Dapat sa imuha dili panalanginan. Amen. Higala, ungratefulness brings God's judgment. Remember this, seryosohon sa Dios pagdil ang kining tao nga dili mapasalamaton. It invites correction and discipline. Pag ikaw Kristohanon ka, unya di ka kay balo magpasalamat, dili lang sa Ginoo pero kundi sa mga tao, sa matag tao ha, matag tao kana magdala og correction og disiplina sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayon na lang katingala nga way mo abot nga grasya sa imuha. Kay gidisiplina ka na sa Ginoo. Amen. Okay ba pata? Number 5 ang katapusan. Number 5 ang katapusan. Okay pa ba mong tanan? Number 5 ang katapusan. Number 5 is this. The sin of ungratefulness. So, makuha nato mga higala nga pagtulunan. Number 1, ungratefulness is a sign of a darkened heart. Number 2, ungratefulness is a step toward rebellion. Number 3, ungratefulness produces complaining and bitterness. Number 4, ungratefulness brings God's judgment. And number 5, ungratefulness blocks spiritual growth. Ang dili mapasalamaton, dili motubo sa espirituhanon. Colossians chapter 2 verse 6 and 7, klaro diri ang pulong sa Dios nga ang kaning mga mapasalamaton nga Kristohanon mauni sila'y motubo spiritually. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Verse 7, tanawan niyo ang pulong sa Diyos, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, tanawa, abounding therein with unsa? With thanksgiving. So tanawa, ang gratitude, fertilizer ni sa imong spiritual growth. So kung sige ka magpasalamat, it helps you grow spiritually. Without thanksgiving, ang imong faith mahuyang. Amen. Ang imuhang worship mabugnaw. Ang imuhang serbisyo nga na sa Dios mga higala, mahimong empty. Busa mga higala, ibatasan gyud ang pagkamapasalamaton. Ayog sulti, weakness gyud ako na pastor, di jud ko sanay nga magpasalamat. Dili na weakness. Amen. It's a choice. 1 Thessalonians 5:18 says, tanawa. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks. Na unsa may nasabtan ninyo ani nga mga pulong, in everything give thanks. Unsa man ni mando ni o suggestion? Ha? Mando, command.
So, tanawa, kini siya dapat i-obey kay command man eh. So, ang obedience is a choice. Pilion yun na nimo. Di ba? Panalitan, bisag ikasabaan ka sa imong authority karon. Kasabaan ka. Oh, then taod-taod gitagaan ka. Magpasalamat gyapon ka. Di lang kay dawat limpyo lang ka. Yan ning lakaw ka diretso kay wa ka ganahi kay gikasabaan ka. Amen. In everything give thanks. Ngano? For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. Psalms 100 verse number 4 says, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. So, kung ikaw magpasalamat ka, kung mapasalamaton ka, you enter into the presence of God. When you give thanks, sumusulod ang presensya sa Diyos kung ikaw mapasalamaton ka. Mapansin mo, ngano man, pag ang tao dili mapasalamaton, may gala, mangilad ang iyang espiritu. Ning biya man ang presensya sa Diyos sa iya ha. Mao na may gala, mga pagbagulbol, rebellion, disobedience, dayag sa tao, basta biya na, mubiya ng presensya sa Diyos. Ngano man, gisugdan man na niya sa pagkadili mapasalamaton. Amen? Ephesians chapter 5 verse number 20, last verse na to. The Bible says, Ephesians chapter 5 verse 20, magbasa daw taninyo tanan mga igsoon. Ephesians chapter 5 verse 20, okay? Tanawan ninyo diri, ready? Sabay-sabay taninyo sa pagbasa. Ready, begin. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So kani magpasalamat ta sa matag butang, sa tanang nga mga butang, kung kinsa maning nga mga taong ang gigamit sa Ginoo para muhatod ana nga panalangin sa atong kinabuhi. Magpasalamat ka, dili lang directly to God but also to the person nga gisugo sa Ginoo nga ihatod ang iyang panalangin sa imong kinabuhi. Amen. Magpasalamat, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus. Kamo sa mga anak, ha? Paminaw mo, pagpasalamat mo sa inyong ginikanan, oy. Pasalamat mo. Dili lang kung na sila ihatag sa inyo ha, pero sa ilahang pagtudlo, pagdala sa inyo ha, diha sa Ginoo mga igala, pagpaeskwela sa inyo tanan. Amen. Di lang ta magpasalamat kung naitunol sa tuwa, magpasalamat ta kay kana sila nahimong kabahin sa tong kinabuhi. Kita sa mga membro, magpasalamat ta sa tong pastor oy, ug sa iyang pamilya, sa asawa sa pastor, kay niabot na sila sa inyong kinabuhi. Di lang mo may gala magpasalamat kung naihatag ang pastor sa inyo ha. Magpasalamat mo liya kay naamoy pastor. Amen? Di mo sa Facebook, na ay mga simbahan, mga way pastor. Hiring sila pastor. Daghan dito sa mga, daghan kay mga igsoon, way pastor. Hiring. Sila na kuno'y bahala sa luya ni mga simbahan, no? Daghan dito sa, di ba din, no? Nag-send to si ma'am sa kuwag link. Pag-click na ko dito sa ilang, daghan ng mga simbahan nga way pastor. Nag-struggle gid sila spiritually kay wala sila shepherd igsoon. Pasalamat ta kay napatay pastor. Amen. Magpasalamat may anak kay sa pastor's wife. Magpasalamat kay naa sila ning abot sa inyong kinabuhi. Di lang ta magpasalamat kung naihatag. Sayo, pasalamat na naihatag. Kung way ihatag, bahala ka diya. Di ba? Naimayunahan ang kakinaiya. Wala o nato na igsoon. So, diri na ta sa conclusion mga igala. Humana dayon ta. Ungratefulness, tanawan ninyo din sa conclusion. Ungratefulness is not a small or simple issue. Tanawa ninyo diri. Tanawa. Look at the screen, please. Pwede. Ungratefulness is not a small or simple issue. It is a dangerous spiritual condition that can darken the heart, lead to rebellion, produce bitterness, invite God's judgment,
and block spiritual growth. So dili dahil siya may gala, baliwalaon. If you have a problem with this in your life, you need to pray about it and you need to change tonight. Kay magka-problema jud ka sa imuhang Thanksgiving karong Thanksgiving Sunday. Di yun na ikatingala nganong mga igala magreklamo ka kay nakay ingon ani nga sala sa imuhang kinabuhi ang pagkadili mapasalamaton. Kay balo ba mo unsay antidote aning ungratefulness? Unsay tambal ani? Ang tambal ani may gala is a lifestyle of thanksgiving. Kana lang. Higala kung wa ka na anad nga magpasalamat, all you need to do is to decide from now on, I will be thankful. Amen? So, mag-pray ta karon sa Ginoo. Karon nga gabi ba, mag-ampo ta. Unya, ingno na to ang Ginoo, Lord, tagai ko kasing-kasing nga kanunay nga mapasalamaton. Give me a heart that is always grateful, always remembering your goodness, and always giving you glory in my life. Amen? Idoko nato ato mga ulo, mga higala, o ipiyong nato ato mga mata. Magampo gyud ta higala. Basin sa wa lang nimo mamatikdi na kay ingon ani nga sala sa imong kinabuhi. Kanang dili ka mapasalamaton nga tao. Kay matod nimo wa ka naanad sa pagbuhat ani. Mao na ang imuhang kinaiya nimo, ang imong gihimo nga kinaiya, dito lang ka diretso sa Ginoo magpasalamat pero dili ka magpasalamat pod sa mga tao. Kay balo ba mo sala gihapon na? Kay ang giingon sa Bible, magpasalamat ka sa tanan. Di lang sa Dios, sa tanan. Apil tong mga gigamit sa Dios o gipadala sa Ginoo sa imong kinabuhi. Magpasalamat. Wag tanga ang kining sala nga ungratefulness sa imong kinabuhi. Let us pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag. Thank you kay Lord. Kay aduna gid may nakatunan. Bahin Ginoo sa pagka dili mapasalamaton. We realize nga kini nga sala dili siya gamay, kani nga issue dili gamay, apan usa kini kadako kay peligro kayo ni sa among kinabuhi, kay magdala ni sa amoa diha sa rebellion. Lord, tabangi ang imong mga katawhan dinhi kung naamay mga anak nimo dinhi Lord nga adunay problema ani sa ilahang kinabuhi. Lord, help them nga ma-overcome nila ni. And help them, Lord, to be thankful starting tonight. Hangtod nga buhi sila Ginoo. I pray, Lord, nga ilahang ikinaiya diha sa ilang kinabuhi, isip mga anak nimo nga niya dinhi sa kalibutan nga mapasalamaton sila. O kini amahan among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Pwede ta manindog mga igsoon. Karon nadunggan nato ang klaro nga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa sala sa pagkadili mapasalamaton. Ang giingon sa ato ang text, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful. Higala, ikaw, nakaila naman ka sa Diyos. God expects you to give glory to Him, and God expects you to be thankful for Him, but not just for Him, but also ang katong mga tao nga gigamit sa Ginoo, isip mga instrumento niya para ihatag sa imong kinabuhi. Be thankful. Kay ang mga mapasalamaton
mapaboran na sila sa Ginoo. Ang dili mapasalamaton, dalhon sa Ginoo sa iyang silot ug dili panalanginan. Higala, pilia nga magpasalamat ka. Ikinaiyana sa imong kinabuhi nga ikaw magpasalamat ka. Okay? So if you want to pray to God, mga ikagtabang sa Ginoo, gawas dira sa imong lingkuranan. Pwede ka mag-anhi sa tubangan sa altar sa Dios. I-surrender sa Ginoo ang kanang dili maayo nga kinaiya nga naa dinha sa imong kinabuhi. Basin mga higala, adunay nakita nga dili maayo, nga dili katanggap-tanggap sa Ginoo. I-surrender na, huwag tanga ka na, ug ikaw tagaan sa Ginoo og grasya. Tabangan kaniya karon nga gabi. I-adapt ang attitude of being grateful. Magampot ang tanan. Amahan namo nga langitnon, salamat kayo sa mensahe Ginoo nga imong gihatag. Nagaampo mi nga ang kini nga mensahe